Nagkatay naman nga pala kami ng baboy mga kakulot at naglechon. Pinag-grocery si mama para sa tindahan. Tara at samahan nyo ako mga kakulot sa aking vlog ngayon. Let's go! Umagang-umaga pa nga lang mga kakulot, nag-iaya na si mama mag-grocery. Kakauwi ko pa nga lang yan galing abroad at naisipan kong ipag-grocery si mama. At yun nga, tuwan-tuwa siya. Alam mo naman ang ating mga magulang, di ba? Kahit simpleng bagay na ibigay mo sa kanila, napakasaya na. Alam nyo ba mga kakulot, pinrang ko si mama nung umuwi ako dito. Na-upload ko na yun at pwede nyong panoorin. Sobrang matutuwa kayo dun kapag napanood nyo. Munti ka na nga ako mataga mga kakulot. Basta malalaman nyo kapag napanood nyo yun. Ang nangyari nun, prank gone wrong. Parang ako pa ang surprise. Ako nga muna pala ang nag-drive ng tricycle ni ate. At mga busy sila. Hindi ko pa nga gamay itong tricycle na to pero dinadrive ko na. Pero don't worry mga kakulot, may lisensya naman ako. Kaya okay lang. At may experience na rin ako sa tricycle. At kaya ko na siyang i-drive. Napakalaking tulong nga kapag may sarili kang motor. At kapag mag-grocery ka, hindi ka mahihirapan. Lalo na ngayon, napakamahal ng gasolina, di ba? 1 litro pa nga, mapapaaray ka na talaga. Hay, buhay nga naman talaga dito sa Pilipinas. Kung hindi ka magtsatsaga, talagang mahirap. Kung hindi ka magsisipag, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya kayo mga kakulot, magsipag kayo. Huwag pa ungkot-ungkot dyan, ay nako. Napakaganda din talaga dito sa lugar namin. Probinsyang-probinsya talaga kung tawagin. Nung nakita ko tong Paragos na to kakulot, naalala ko nung bata pa ako. Ito kami sa Kalukmoy nakatira at ginagamit namin yan sa paghahakot ng palay. At kapag nag-aanihan na, yan lagi ang ginagamit namin. Ako ngayon nag-aarya ng kalabaw. Alam nyo ba mga kakulot, sobrang sarap balikan ng mga alaala na yon nung bata ka pa. Malayo sa social media, sa lahat, sa cellphone, sa Facebook, sa lahat ng uri ng nakakapang-akit sa mga bata. Alam nyo yung mga iniisip lang natin nung bata tayo, maglaro, magtumbang preso, alam nyo ba yun? Maglaro ng holen, magtago-taguan. Tapos ang favorite kong ginagawa yung naglalaro ako sa mga dayami. Alam nyo yung pinagtiliran ng mga palay kakulot. Ayun, dinadambahan ko yun, tinatamblingan ko yun mga kakulot. Alam nyo kahit na Makati, okay lang. Tapos tatawagin ka ni mama at papa mo, tapos gagarutiin ka dahil late ka nang umuwi. Napakaitim ko kaya nung bata ako. Paano ba namang hindi magiging maitim? Lagi nakabilad sa araw. Napakaganda talaga ng experience ng bata ako. At hindi yun mapapalitan ng kung anumang bagay. Nandito na nga pala kami mga kakulot sa bayan ng Socorro. Ito nga pala ang aming bayan mga kakulot, ang Socorro Oriental, Mindoro. Niloloko ko nga si mama kung magkano ipag-grocery niya. Ang sabi niya, bahala na daw siya. Ako, natakot naman ako doon sa bahala na yan. Pero okay lang, basta may ibigay ko sa kanya yung gusto niya. Well, ganun ka talaga kamahal ang aking magulang. Kapag kaya ko magbigay, magbibigay ako. Sa abot ng aking makakaya. Ay, bago nga pala kami mag-grocery ni mama, dumaan muna kami sa tahian ni Tia Chari, Mantala, Kaunsiran. At sa mga gusto magpatahi, pumunta lang po kayo dito kay Tia. At napakagaling ng mga mananahe nila. Pwede kayong magpatahi ng uniform, jersey, basketball uniform, school uniform, at iba pa. Napakarami nga pala ng mga customer na pumupunta dito at nagpapatahi. Iba ka talaga po Tia, napakasipag nyo po. Marami pa sanang pumunta mga customer sa inyo. Hindi ko na nga pala na videohan mga kulot yung nag-grocery kami kanina. At ito nga nakabalot na lahat. Para nga pala ito sa tindahan namin. Kukunti lang pero pagdating ng araw marami na ako mabibigay kay mama. Pangarap ko nga na i-upgrade yung tindahan namin, palakihin palalo para mas marami pa kaming mailagay at mas sumaya palalo si mama sa pagninegosyo ng sari-sari store. Napakasarap talaga sa pakiramdam mga kulot na makatulong ka sa magulang mo. Alam niyo yun mga kulot, kahit maliit na bagay na naibibigay mo sa magulang mo, masaya na sila. Naaalala ko nga mga kulot nung bata pa ako. Lagi ka nalang throwback kulot ha. Well, ang sarap lang talagang isipin, ang sarap balikan ng mga pangyayari nung bata ka pa. Sa totoo lang, anong hirap ng buhay nun. Pero masaya. Naaalala ko nga nung pinambabaon ko, kinukuha pa yun sa pagbibenta ng gulay ni mama, ng mga okra, tapos talong. Doon kasi mga kulot sa aming harapan ng bahay. Nagtatanim doon siya ng sitaw, ng okra, talong, at iba pa. Kapag pasukan na umaga, magpipitas yun, tapos dadalhin doon sa tindahan at ibebenta. Napakamura nga nung tali nun. Parang 5 piso lang yata, pero ang dami na. Kaya nakakatuwa lang talagang balikan. Pagkatapos nga namin mag-grocery ni mama, umuwi na kami dahil magpapakatay ako ng baboy at magkakatay din ng manok. Yayamanin si kakulot nyo. Joke lang yun. Tama lang. Gusto ko lang pasayahin ng pamilya ko. Gusto ko lang magpakain kahit papaano mabusog sila at maging masaya sila sa aking pagbabalik. Wow, may ganun pa. At ito nga, busy-busy yung asawa ng kapatid ko na babae. At ang pinsan ko na si Mark. Mga bihasang-bihasang magkatay nga ng baboy ang mga to. Kitang-kita nyo naman, talagang saglitan lang nilang tanggalan ng balahibo ang baboy. Paano hindi magiging bihasang-bihasa ang mga ito? Paano ba naman? Kasi kapag may mga inuman, may mga pulutan, ganyan, lutuan, sila yung nag-aasikaso. Ang ginagawa ko naman mga kulot, nagkakatay ako ng manok. Pagkatapos ng tanggalan ng balahibo ang baboy mga kulot, lalagyan naman ng mga pampalasa, kagaya ng tanglad, garlic,
garlic, onion, ay sibuyas at bawang na lamang. Tatalian nga muna pala ang baboy ng kawat para hindi makaalpas. Ay, ba't ganun? Patay na yan, kakulot. Hindi na yan tatakbo ha. Hindi nga pala kami nahihirapan dito mga kakulot sa tubig dahil may poso kami. Ganun talaga sa probinsya, talagang laki ng tipid mo. Hindi kagaya sa ibang lugar na talaga nahihirapan sila sa tubig. Pero dito, up to sawa ka talaga. Parang ayaw ko nang kainin ng baboy, naaawa naman ako. Ikaw ba naman ang ibitin sa kawayan? Ano kayang mararamdaman mo? Tapos talian ka pa ng kawad, di ba? Para hindi ka makaalpas. Tradisyon na talaga natin mga Pilipino kapag tayo maglilitsyon. Hindi talaga mawawala to kapag may mga okasyon kagaya ng birthday, fiesta, at iba pa. May kanya-kanya pati tayo mga version ng lechon, di ba mga kakulot? Yung iba nga may mga secret ingredients pa na inilalagay. Kapag ka naluto yung lechon, napakalutong ng balat. Tapos napakalinamnam. Ay nako mga kakulot, kung alam nyo lang, isang beses lang sa isang taon kami maglechon. Alam nyo naman, hindi naman kami kagaya ng iba dyan na mayaman. Ay nako. Pero at least di ba nararanasan natin yung ganitong pamumuhay. Nakaya ko na magpalitsyon, maghanda ng madami sa okasyon kapag ka may birthday, ganyan. Ayan, throwback na naman kakulot. Kaya nangungulot na yung buhok mo, kaka-throwback mo. Hindi, ganito kasi nung bata kasi kami, hirap na hirap kami sa panghanda, sa birthday. Hindi naman magarbo yung handa ko ng birthday ko. Pansit nga okay lang sa akin. Tapos pwede ring lugaw, ganyan. Alam niyo yung pangmasang handa. Yung swak lang sa budget, yung kayang ipanghanda. At masaya na ako doon. At ngayon, kita nyo, nakakapagletsyon na, nakakapaghanda na ng spaghetti, at iba't ibang mga panghanda, ganyan. Tapos, noon, wish ko, sana magka-cake ako sa birthday ko. Kasi talagang hindi talaga ako nabibilhan noon kasi mahirap nga ang buhay. Tapos ngayon, madali na makabili kasi afford mo na, may trabaho ka na, ganyan. Diba? Kung iisipin nyo kakulot, ang layo na nararating. Pero syempre, kailangan pa rin natin magsipag, magtiyaga at mag-ipon para marami kang pambili ng panghanda. Isinalang na nga pala ang lechon mga kakulot. At ilang oras din itong papaikot-ikutin para maluto lahat. Katulad lang niya nung pinaikot-ikot ka, pinaasa-asa ka, naakala mo'y mahal ka. Ay, anong connect nun kakulot? Mangalay nga pala kapag maglilechon mga kakulot kasi mano-mano yung ginagawa. Hindi katulad sa iba na may machine silang pang-ikot at hindi naman mong problema at hindi ka na mangangawi. Konting lapit mo nga lang dito sa lutuan na to, talagang ang init. Ayan na mga kakulot, after so many years, ayan, tagal naman nun. After so many hours lang, ay naluto na ang ating lechon. Grabe, tsura pa lang, nakakatakam na. Ang sarap ng kumuro. Ay, kumuha na kayo ng bahaw mga kakulot at talagang nag-aantay na ang putok-batok na lechon. Konting minuto na nga lang mga kakulot at hahanguin na ang lechon at hindi na ako makapaghintay at tikman ang version ng aming lechon. 1 minute 37 seconds later. At ito na nga mga kakulot, ang mga handa namin. May pansit, may maruya, spaghetti, may lechon, tapos may cake. Sana mabusog ang kakain nito. Sobrang napakasarap talaga ng mga pagkain na to. At ito talaga yung na-miss ko. Iba talaga ang okasyon dito sa Pilipinas. Bukod sa napakasaya, kasama mo pa ang mga mahal mo sa buhay. Believe din talaga ako sa mga OFW no, na nagsasakripisyo dahil napakalayo nila. Alam nyo yun, napakalungkot nun, lalo na kapag may mga okasyon, tapos may anak ka, tapos magbe-birthday, tapos yung gustong-gusto mong umuwi, tapos hindi ka makauwi, di ba? Ang hirap nun. At yung isa pa sa pinakamalungkot, yung birthday ni Ann, ay hindi. Yung Pasko yun kakulot at New Year. Wala lang, naisingit ko lang kasi napanood ko yun. Sikat na si Ann. Natawa naman ako dun. Syempre, kailangan natin maging masaya lagi kakulot. Maraming salamat sa inyo mga kakulot sa inyong suporta. Hanggang dito na lang ang aking vlog. At kung nakaabot kayo dito, paki-comment naman po kung anong lugar na nakarating ang video ko. Sila nga pala yung mga kamag-anak ko. And maraming salamat sa inyo. See you on my next vlog mga kakulot. Bye-bye!